So, have a blessed day, everyone. So, today I will tackle about the lesson 2, which is the sexism. But last meeting, I already discussed the first or the lesson 1, which is the patriarchy. So, today I will continue the discussions in lesson 2 under chapter 4, gender systems, theories, and rights. So, lesson 2, sexism. Sexism is one of the many isms that refers to the unfair treatment of the group of people based on specific identifying characteristics such as race, religions, or sexual orientation. So, sexism, it is many isms that refer to the unfair treatment between men and women. So, in other words, sexism, it is discriminations between or both men and women, but it is based on one gender, and also it is primarily affected the woman. And also sexism is just like a gender role, the comparing the work, the responsibilities of the men and female. So in sexisms, there are types of sexism. First is the old-fashioned sexism. So old-fashioned sexism is the explicit and overt belief that men are superior. So old-fashioned sexism, it is a type of sexisms that stated that in the past the man is the superior and the female is the inferior. So in that part, we already noticed that in the past the treatment between men and women are not equal. Okay? Like kung sa Tagalog pa or sa Bisaya pa, ang lalaki sa una amo gyud prima sunod, kung unoy la mandar amo gyud dapat tumanon. Ang babae magsunod-sunod unoy mandar sa bana mo. So amo siya old fashioned sexism, which is sa old or itong the past kibali nga types of sexism. Second is modern. A belief that is common in today's societies are growing that opportunities of men and women are now equal, and those who complain about sexisms are just hostile towards men. So, modern is the types of sexisms that focusing presence or nowadays or today. Yeah. So modern, it is belief that is common to these societies that arguing the opportunities of men and female. So as we known or as we notice that nowadays dili jud laong pa nga ang lalaki na ang primi masunod or ang papa or ang lalaki na ang main or the power of the head or head of the household mo. Pero depende siya sa situations kay there are some boys or men that under na by women. Okay? Next is hostile. Just like what the term implies, hostile sexism has components of contempt towards women. So, hostiles, it is types of sexisms that time that the girls are lang pa ginayhinay na nila og pagabawi ang mga power or strength ng mga lalaki mo sa pagkakuman. Like, di ba, makabantay jud kita kuman nga may mga trabaho sa lalaki na matrabaho na sa babae. But because sa patakaran kuman nga yaon na mga patakaran nga pwede, for example, trabaho. Sa una, sa trabaho, bawal gyud ang lalaki mag-teacher. Dapat gyud ang lalaki is mag-police, mag-sundalo. But today, pwede na the female mag-police, sundalo mo. Kay tungod, like, based on my research, sa pagkuman, murag hatagan nila og equal treatment, like, yaw na women's right mo. Like, ginatugutan ang mga girls mo apply sa trabaho sa panglalaki as long as nga makaya nila ang trabaho. Okay? Fourth is benevolent. This type of sexism believes that women possess the qualities of purity and morality.
but men do not have it. So, ang benevolent, it is in English pa, it is a act of kindness. So, sa benevolent is type of sexism, belief that women possess qualities of purity and morality. Like, ang benevolent is something like act of kindness. So, kasagaran sa di ba mag-act of kindness is mostly ang mga babae. Kaya ang mga lalaki, dili sila halos magkuan ng mga mga kindness kay tungod gusto nila nga dili makikita nga ang lalaki is mga loyal, dili strong. Like, kasagaran na babae magpakita og yung purity and morality kay syempre babae laong pa sa una murag mga kuanda kay bali sila mga alipinda mo ang pasabot sa benevolent. Then fifth is the ambivalent. Ambivalent means having mixed feelings, and descriptions fit people who are ambivalent sexist. So sa ambivalent it is type of sexism. Like, for example, ako gid pagrespeto sa mga tao. Oo, mo respeto ako, pero the way ako mo respeto magdepende sa klase sa tao. Labi na og nabalaan ko yung batasan o wala, di ba? So kung sa ato i-compare kibali sa mga babae mo, kung sa mga babae sa akong mama, lahi ang ako nga pagkatrato kaysa mga babae or sa lain nga mga mama nga di nako kila. Amin siya ang ambivalent. Like, it is all about something respect to other people, but base or kind of people, di ba? Like, imong pagrespeto magdepende sa tao, labi na og kilani mo. Syempre lahi sa imong pagtrato sa kila og di kila, and also lahi imong pagtrato sa mga tigulang og sa imong ka level nga edad. Amo siya ang ambivalent. Then it is institutional sexism. So institutional sexism, when thinking about jobs such as receptionist, a kindergarten teacher, and a secretary, who do you think would working in these jobs? So ang institutional sexism, it is kinds or types of sexism which is like amo ni siyang sa pagkakuman. Like, there are job or opportunities nga which is both men and women can grab the opportunity. Like, why ila ginapili nga sex, ma-men or ma-female, as long as makaya nila, makita sa record nga deserving in that job or in that position. So, amo na siya ang pasabot na institutional sexism. It is when society provide opportunities and benefits for between men and female. Amo siya institutional sexism. And also, there are types of institutional sexism. First is at work. So at work, institutional sexism is very common in the workplace, which is why in the given example about a receptionist. So at work, as we notice nga, sa una ang mga kindergarten teacher, receptionist, so bali sa trabaho yun sa babae. Pero today, yaon siya nga mga trabaho ang teacher, receptionist, pwede na ang mga lalaki. Labi na kuman, yung pa yung mga bayuton. So, mas okay na yun kayo nga mag-teacher, yaon ang mga lalaki. Like, wala na ginabawal as long as kaya nila, buhat nila ilang trabaho na maayo. Amin, bas as long as magtrabaho nilang trabaho nga maayo, wala problema. Amin siya sa at work, nga about sa institutional sexism. Then, at home. At home, most cultures all over the world believe that taking care of the family and them is primary responsibility of the woman. So sa at home, sa una, it is the responsibilities of the woman or the mother to caring and like provide sa pagluto, paglaba, pag-attention sa mga bata o other house chores. Pero kuman pwede na nga ang lalaki or yaw na'y kasagaran lalaki kuman nga amo na'y mabilin sa bahay, magbuhat sa mga buhatunon sa pangbahay, pagbantay bata,
maglimpyo, magluto. Kay as I notice sa Philippines, kasagaran or yaon ay mga mag-asawa nga ang babae ang may trabaho. So, amo yaon ang mga lalaki nga sila na ang magtrabaho sa pangbahay kay tungod ang babae duty or trabaho. Amen siya. Amen sa pagkakuman about sa institutional sexism at home. While sa una nga ang mga lalaki amo gi mag-provide sa financial or sa mga pagkaon para pang-provide sa mga food ug needs sa panimalay. Pero kuman pwede na ang babae, then pwede na sa ang lalaki amoy magbilin sa bahay. Politics. Politics is one of the area that disparity between genders can easily be seen. So in politics, sa una, as we notice or as we all know that sa una gayud, pag when it comes politics, dapat is lalaki. For example, sa una ang atong mga President of the Philippines, makabantay ka mo sa una is kasagaran lalaki. Kaya matod pa nila, once ang mag-president or ang mag-lead sa isa ka lugar nga lalaki, like makita nga kusgan, like powerful ang atong lugar. Pero sa pagkakuman, yes, yaon na mga presidente nga babae, and also when it comes politics, pwede na ang babae mo like something lang pa mo apply when it comes sa politics. Dili lang kay pag words politics, it's all about mga duties and responsibilities of men. Okay? Like sa pagkakuman, pantay na gid ang pagtan-aw between men and women. As long as nga makaya nila ang ilang mga trabaho, may problema. In military, historically, women in the Philippines were active participants in the country's armed struggle against the colonists. So in military, sa una, yes, once or word military, trabaho gini sa mga lalaki. Kasi syempre, mga lalaki strong, aggressive. So amo siya dapat yon ipang kuan sa mga gira o sa mga pangdigmaan, di ba? So kuman like gina-allow na nila og equal na sab nga o ginakuan na nila nga ang babae pwede na mo sulod sa militar. Yes. Kay bisan pa tud sila babae, pero kay ga-undergo sila training, matrain gyapon sila kung unoy ginabuhat or ginatrabaho sa mga military na mga lalaki. So, grabe siya ka kuan mo. Like mapansin gyud nimo nga lahi gyud kayo ang pag-treat or ang treatment sa both men and women sa unang panahon ug sa pagkakuman. Kay like sa pagkakuman mura ginatagan nila og right or power ang mga girls, dili lang pud kay puro da sa mga lalaki. Kay di ba mostly sa mga lalaki kuman wa nay or lang pa yan pa yung mga lalaki nga masaligan or di na gyud sabtan ng lalaki masaligan. Kay you know na. Then that's all. So that's all my topic for today, and this is the continuations of my report, that last meeting sa face-to-face. So thank you and hope you enjoyed and understand my topic. Thank you and God bless.